if not mistaken. And ito yung true damage na sinabi mo kanina against a Claude, a Matilda, Esmeralda! Finally, we see it back again. Pero mukhang na ano ka dun, Butters, ha? Dahil nga sa shield. Pero true damage against a shield na pwedeng i from the backline. How do you see this? Ina-extend mo yung team fight technically. So, ang mangyayari dito is to try and hug out talaga dito yung mga Alpha, yung mga Pakito. Wala naman talagang total, in a way, walang total source talaga dito for RC Philippines na magkaroon sila ng shields. Pero kung tutuusin, if ever yakapan lang ng hero at hindi ma-burst down at kayang ikot-ikutan lang dito yung Moskov. Kasi naalala mo dati ng panahon ng Beatrix tsaka ng Esmeralda. Esme. Yung kapag may Beatrix, may Esme na agad dun sa may kabila. Tapos ang bubuhay niya lang, Blade Armor. Mga ganon. Yung mga ganong klaseng, mga ganong klaseng laban. So ngayon, tingnan natin kung paano i-utilize na Ryota. And who would have expected that nawalan man siya ng Edith, meron naman lumabas na Esme. And matagal na rin natin hinintay na lumabas din or bumalik din si Tita Esme. Dahil kung pag-uusapan ng shield or even pagkuha ng possible sustain early game or even on team fights, well, kailangan talaga puntaan yung likod. So, but from that, we would need to see kung paano nga ba siya tatabla with Nats. So, but look at the minimap, kung nakakuha nga ng kalahati ditong, almost kalahating HP dito with the EXP lane. So, I think with that kind of pila na gawa din dito ni Ryota, may nakuhang information ata doon si Kuya Nats kung paano nga ba ang pressure ng mid lane or ano nga ba naging protection ng Smart Omega sa mid lane dahil nga dito pwede sila magkaroon ng isang extra output magic damage source. Ang gandang hila doon mula sa mismong Shadow Stampede. So going back to my thought there. So counter pressure, counter engage, and maybe start up a good way for momentum, Butters. At nakikita mo naman dito si Ryota at si Kaoru na talagang hinahabolan siya ng suntok. Kaya alam ni Nats dito na onti lang yung opening niya for this one at sinusubukan gumawa ni Andorre dito ng solo kill at pinipilit niya talaga si Pamela na umuwi. Ngayon, si Ukir talagang todo alalay lang naman dito ang isang Matilda, si Chakno. Pero napakaganda ng intercept na ginawa doon. Wala namang flicker to ginagamit lang yung skill niya para makatakas. Pero nung last possible moment, nung akala niya takas na siya, nung natuhog niya na pareho, biglang nag-burn damage. Andoryu getting the first blood of this second game. Pinag-usapan natin kanina na mas magiging maganda yung laban against a Claude kung maganda yung magiging laning ng Moskov na to. And from this, I think Omega, Andoryu mukhang napalalim ata siya doon with a counter go ni Pamela na ako agad nakuha sa ng kill, tying up to 1-1. So going back to my thought there, I think alam nila ata kung anong dapat i-pressure dito pero hold that. Agawan ulit sa purple, ang bilis sa pangyayari. Uy, nakaiwas, guiding wind with the save. Chakno, ay nako po, hindi pinabayaan ni Kuaro Ohana. Mukhang hindi ata din papabayaan ni Aquagad. Diyos ko po, ang bilis na nga pangyayari. Nira-run and gun sila dito. Literal na ina-aggro talaga sila. At si Kaoru nakakuha pa ng kill. Nakuha niya yung kill dito kay Ryota kasi si Ryota lumapit dun sa may torre para mag-recall. Kaso ang problema, wala si Ryota, hindi naman na siya makagalaw Hindi rin, ang hirap din nun. Maganda rin yung save ng Guiding Wind pero knowing Nuts, ayaw talaga magpa-uwi nun ng pwedeng makuha ang kill. Akala natin na after nung kill na yun kay Moskov, yung Omega, titigil sila, chill sila. Kaso ang problema, yung RSG pumilit agad ng laban. Nakita mo naman, itong Alpha, siya na mismo nag-initiate ng laban. Hindi na mismo yung Minotaur. Nahuli man nila dito si Ando, talagang ginamitan nila Minowan's Fury. Hindi na in-expect ng OMG na may laban pa na mangyayari dahil nga ginamit na. Nung nakita nila yung Alpha, dire-diretso pa, laban pa talaga. Ang ganda rin kasi ng ginawa. Yung extra knock-up, yung pati yung they're more ready to responding kasi. Pero speaking of which, pwedeng mapanganib dito Netherrealm with the save. Ito na nga yung si Bat Kumanek, may follow-up. Si Aquagad nandito na rin. Uy, si Chakno, may sinusubong hilahin si Aquagad though. Ryota,
Napaback away, pero ito may follow-up ka, Butters. May follow-up nga. Pero hindi sumakto yung oras, yung Netherrealm, yung nagre-respond sila. Hindi umabot dun sa tamang panahon, kaya naman walang knock-up na magaganap. At katiting. Sobrang katiting na buhay. Uy, pero talagang pinilit pa nila si Ando. Slaver of HP, Aqua God, taking him down. Walang jungler dito, yung members ng side ng OMG. At ibig sabihin, si Fane, free reign over this turtle. No Fane, no gain. RSG. No Fane, no gain. Doon malang, nung nakuha nila si Ando, a very good way to respond, right? Grabe din yung naging feel doon mismo. Napipilitan doon ni Smart Omega to even recall back kasi ang hirap din ko bumabad ka doon. Yung kung paano din ginamit ni Aqua God yung ultimate niya to save and feign with the follow-up din. Ang ganda ng paglatag nila doon in terms of holding that moment, Butters. And for the side of OMG, kita naman natin na talagang kahit dito yung Claude, tinitipihan na rin dito, ginagamit na talaga niya yung Spear of Distraction para lang maka in and out sa lane. Yun na yung sistema. Kaya nga Spear of Distraction, kapag nakita nyo, iwasan nyo as much as possible kasi minsan nagpa-farm na lang yung Moskov doon. Kumukonek nga din kasi kung teamfight eh. No? Tinan mo yan, ayun, no? Na-stun nga doon sa taas. Ayan, si Joe, medyo napagigilid sa pader. Pero Andorio, sinusubukan nga islow yung teamfight, Butters. Oy, pero nakikita naman natin ito na nagamit na yung Minotaur's Fury. Ando, yung buhay niya, hindi na talaga sapat. Grabe na yung ginagawa sa kanya dito, yung damage output ng isang alpha, the true damage. Sinusubukan ni Andor yung maging tangke, pero hindi siya binibigyan ng karapatan. Uy, hirap. Ang hirap din nun. 1-3-0 KDA of Andoria as of the moment. Dahil you've mentioned about the frontline na pwedeng bumabad sa team fight na meron ngayon ng RSG Philippines, mahirap din kasi kung humarap din si Chakto as of that moment kasi pwede siyang ma-peel instantly or pwede siyang ma-stun kaagad ni Pamela. So doon pa lang, either ang nasa mindset ni Andorio is probably the best thing to do is parang kailangan ko na talaga humarap, mag-slow. Kaso nga lang, kung may ipit siya doon dahil nga meron ang pushback dito isang Moscow, mapapanganib talaga yung buhay niya every time na gagawin niya yun. Ando, talagang kinukulit na lang dito. Nila Kauruhana at Ryota pumasok ng Falling Star Moon. Pamela, sobrang late ng buhay at si Jom dito sinusubukan niya humabol at mag-deal ng damage. Pero masyadong mabilis yung mga members dito na side ng RSG. RSG taking down the turtle. Ando, nag-focus siya doon sa kanyang buff at wala na siyang aabutan. At ngayon pinipilitan talaga ng RSG na may lumaban at may mapitas. Pero OMG iwas muna sa lahat ng mga posibleng laban sa ngayon. Talagang depth lang ang kanilang puhunan to the point na ginibap na nila yung mid lane tower nila para wala lang away na maganap. RSG Philippines growing the lead of 4K at may push nga dito sa baba. Si Kauro, Hana, Pakito, may kasama na ring wave clear. As of this point, Ryota medyo hindi muna magkakaroon ng pagkakataon to hold that wave. Depensa pa rin ang RSG Butters. Wala pang tore na nakuha ngayon kasalukuyan from the side of RSG Philippines at habang kinukuha nila slowly ang resources, kung titignan mo yung minimap natin ngayon, yung pressure na binibigay ng Raiders against Omega, mahirap din talaga pumwesto dahil yung pwestuhan dito ng Faramis pati ni Pakito, sobrang deadly din kay Matilda para makapag-setup. Hiwalay din sila eh. And yung nagiging entry point ni Kaurohan, laging backline. Kaya medyo mahirap talaga dumipensa. Yes, go ahead. Tsaka pagka gumawa ka dito, OSX, yung Spear of Distraction, parang laging merong equalizer. Oo. Kung 3v2 yan, nagiging 3v3 agad-agad. At kung papansinin, hindi din makapasok sila Andorio dito kasi alam nila na may setup na tatama. At kapag ka nahuli si Andorio dito, automatic sila Alpha, tatalunan yan. Si Moskov, i-impale yan. So ibig sabihin, there's a lot to think about kung ikaw si Andorio. Ang pinaka-problema mo dito ay dahil nga sa mga sunod-sunod na deaths na nabigay sa'yo at pag-aagaw nila at pag-i-invade nila sa gubat mo, hindi na pumapatok yung oras ngayon sa items na meron ka. Madami nang naagaw sa'yo. Hirap nun ha. Kung isipin ko pa lang, uy, grabe yung naging pilay. Naku po, may follow-up pa dito kay Moskov. Pwedeng ma-pick off dito yung Valentina or si Okir. Gandang latag doon ng Spear of Destruction. Pero sa lahat ng sinabi doon kanina ni Butters, yung window ngayon ng RSG Philippines is completely nasa favor nila to. Damage, knock-up, setup,
Dahil kung titinan mo din na yung ultimate na meron ngayon, si Okir is all about the Netherrealm na pwede lang masustain sa damage. Dahil nga meron ang depensa ngayon ng RC Philippines, may nakap ng 3 mula kay Minotaur. Humarap si Ando, hindi niya talaga kaya. Isang Minowan's Fury, mga banat galing kay Moskov, it's enough to take him down. And ngayon, hindi na talaga sumasang-ayon yung items niya, hindi na siya kaya i-sustain. Moskov, pinahawak nila doon sa may Lord. And this might be an easy objective para sa side ng RSG. Wala nang contest na magaganap. Literal, nagtitake-down na lang sila ng mga torre dito para kahit papano. Alam mo yun, OSX, kahit papano naman na ma-delay lang ng onte or lumalim lang ng onte yung pwede papuntahan ng isang Lord. Magiging favorable ba ngayon yung oras para sa Smart Omega dahil delay nga ang gustong gawin. As Butters mentioned, may damage. Napakabilis ng tunaw din ng meron ngayon ng Moskov or mismo dito, maybe kay Kusei, in this lineup of RSG Philippines. So kailangan yung dumipensa ng Smart Omega para makakuha pa ng konting oras dahil ang damage na pwedeng panggalingan ng winning condition walang iba kundi kay Claude o kay Jome. Pero ang tanong dito, papayagan ba ng RSG Philippines na makakuha pa ng oras ang Smart Omega dahil ngayon they're at the mercy of slowly defending their base. Waves pushing in. Dahan-dahan, pinapalabas ngayon ng RSG Philippines sa mga member ng Barangay Omega. At ang maganda dito para sa side ng Omega, wala pang torre na nati-takedown sa kanila. Nadidip naman nila lahat. At hindi rin naman masyado nagko-commit na dito yung mga members ng side ng RSG Philippines. At alam mo yon, parang inaantay lang din nila na may magkamali yung mag-overextend. Yun nga din that commitment na or commit a mistake na pwede gawin ng RSG Philippines, pwedeng magawa or makapitalize ng Smart Omega. Depende na lang kung may ganyung klaseng mistake na makocommit ang Raiders. Dahil for stronghold and defense, grabe yung nagiging frontline defense ito ni Light. So depende na lang. Ay naku po, set up na pala kaagad. At Minowan's Fury na gamit doon pero walang follow-up na magaganap. Unti-unting bumabagsak yung mga buhay dito ng mga members ng side ng Omega at yung torre ay tutumba. Sa lahat ng nangyaring yon, walang tumba doon sa buong, alam mo yon, sequence na yon. And at the same time, isang torre naman ang tumumba para sa side ng OMG. Yun nga So, ito fully on a defensive mode ang Smart Omega. Or purple mo, kuha din sa kamay din mismo ni Andoryo. So completed resources, dinidrain out ng RSG Philippines as of this moment para papunta doon sa next big objective. Dalawang torre na iiwan against full defense territory ng RSG Philippines. So probably man sa Smart Omega ngayon, pwedeng pumitas dahil mahirap din talaga pantayin katulad ng Ryota. Mukhang pwedeng mapanganib. Kita mo yung damage na nagmumula sa Moskov. Napakasakit, pero buti na lang Esmeralda siya. Maka-back away din dito ang Smart Omega. At hindi nila ma-utilize dito yung Matilda. Kasi unti-unti talagang nag-creep up yung Minotaur at kung meron man kayong ma-circling Eagle, automatic merong Minowan's Fury na tatama. Kita natin si Andorre dito is at a 1-4 scoreline. 4 deaths dire-diretso dahil nga naman din talaga wala nang makaalalay sa kanya at si Ryota din kailangan din pumili ng entry. Kailangan din talaga hanapin ang point of comeback ng Smart Omega. Pero mukhang na-hold ang frontline ni Nats dito, Butters. At nakikita naman natin dito yung Spear of Destruction na huli si Jome. Napakaganda ng timing nung Netherrealm. Pero ngayon si Okir ang possible next target. Meron naman tayo ditong Guiding Wind. Kaya naman makakatakas sila lahat. And yan yung sumasalba sa OMG. Kaya hindi ganun kataas yung kill score dito ng side ng RSG. Yung mga panahon na dapat makakuha na sila ng kill, nasasalba dito ni Chakno. Speaking of salba, kailangan nilang i-maintain yun kung gusto nilang makuha pa yung pagkakataon na maka-comeback sila dito on this game. May push sa taas, may Lord din sa taas, may waves pushing in mid and to bottom. Dalawang torre na iwan. Kailangan madepensa ng Smart Omega pero may introduction na gagawin dito. Si Kaoru Hana, nakuha ngayon torre sa gitna, Butters. And Ryota is still trying to slowly defend this. Andoryo from full HP to 1/4 HP. Chakno Katiting hindi ma-clean up. At ang pagpasok na dito ng mga miyembro na side ng RSG, we are heading to Game